Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Manananggal. Si Mutya ay isang mabait ngunit mausisang bata. Hindi niya akalain na ang pagiging mausisa niya ay ang magpapahamak sa kanya. Nagsisimula ang kwento natin nang magkaroon ng dalawang bagong nurse sa liblib na baryo kung saan nakatira si Mutya. Ito ay sina Amanda at Amor. Noong una ay tuwang-tuwa ang mga tiga-baryo dahil sa wakas ay may mag-aalaga na ng kanilang kalusugan. Ngunit lumipas ang isang buwan. Namatay ang dalawang buntis sa baryo. Natagpuan ang kanilang bangkay sa tabi ng ilog kung saan naglalaba ang mga kababaihan. Wakwak ang mga tiyan ng mga buntis at parang kinain ang sanggol sa loob. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Ang sabi ng iba ay may aswang. Ang iba naman ay mabangis na hayop. Pero ang sabi ng dalawang bagong nurse ay makabago na ang panahon ngayon at hindi na dapat naniniwala sa mga aswang. Isang araw ay sinamahan ni Mutya ang kanyang inang magpa-check up. 8 buwan na kasi itong buntis. Inalalayan ng dalawang bagong nurse ang ina ni Mutya. Papasok sa isang kwarto kung saan titignan ang lagay ng kanyang kalusugan. Naiwan sa labas ng kwarto si Mutya at dahil sa 10 taong gulang na bata pa lamang ay hindi ito nakatiis at binuksan ng dahan-dahan ang pinto ng kwarto. Una niyang nakita ang kanyang inang si Marta na nakahiga sa isang kama habang kausap si Amor. Ngunit paglibot ng mga mata ni Mutya sa kwarto ay nakita niya si Amanda na hindi mapigilan ang paglalaway habang nakatingin sa tiyan ni Marta. Nagtaka si Mutya pero biglang may dumating na pasyente at tinawag ang mga nurse. Napatingin si Amanda sa pinto at nakita niyang nakatingin si Mutya. Nagalit ito. Nanlilisik ang mga mata at naging kulay pula. Natakot si Mutya. Naisip niyang si Amanda ang aswang. Pagka-uwi ni Mutya sa bahay ay ikinuwento niya sa kanyang ina at ama ang nangyari. Pero hindi sila naniniwala. Sinabi nilang umandar na naman ang imahinasyon ni Mutya. Kaya kinagabihan ay tumakas si Mutya sa kanilang bahay. Pinuntahan niya ang bahay ng dalawang nurse. Ilang oras siyang nagtago at naghintay. Hanggang sa makita niya ang dalawang malaking nilalang na mabilis lumabas sa bahay ng mga nurse. Lumilipad ang mga ito at ramdam ni Mutya ang malakas na hangin mula sa pakpak ng mga nilalang. Dumapa ng husto si Mutya sa talahiban na kanyang pinagtataguan para hindi siya makita. At pagkatapos ay tiningnan ng maigi kung ano ba ang mga nilalang na ito. Halos sumabog sa takot ang puso ni Mutya nang makita ang itsura ng mga nilalang. Ang pakpak nila ay parang sa isang malaking paniki. Kulay abo ang balat. Mapula ang mga mata at nanlilisik. Matutulis ang mga ngipin. At higit sa lahat ay kalahati lang ang katawan. Manananggal, naisip ni Mutya. Kitang-kita niya habang lumilipad palayo ang mga manananggal. Nagmamadaling umuwi si Mutya. Ang akala niya kasi ay ang kanyang ina ang susunod na magiging biktima. Ngunit isang pamilya malapit sa gubat ang sunod na kinain ng mga manananggal. Laganap na ang takot sa baryo. Ang mga kalalakihan ay nagpasyang magbantay tuwing gabi. At kahit pa sinabi ni Mutya sa kanyang mga magulang na manananggal ang dalawang bagong nurse ay hindi sila naniniwala. Pinagalitan siya ng mga ito at pinagsabihan na huwag magsalita ng masama laban sa mga bagong nurse dahil sila ang nag-aalaga sa kalusugan ng buong baryo. Kaya para maproteksyonan ang kanyang inang nagdadalang tao, ay napagpasyahan ni Mutya
na siya na mismo ang papatay sa mga manananggal. Nagtanong-tanong siya sa mga matatanda kung ano ang kayang pumatay sa mga ito. Lahat sila ay iisa lang ang sagot. Dapat ay maitago mo ang kalahati ng katawan hanggang sa mag-umaga para hindi makabalik sa pagiging tao ang manananggal at matunaw sa sikat ng araw. Gabi-gabi ay tumakas si Mucha. Inaabangan niya ang pagpapalit anyo ng 2 nurse para magawa niya ang kanyang balak. Hanggang sa dumating ang gabing hinihintay ni Mucha. Nakita niyang lumipad palayo ang mga manananggal. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay ng mga ito pero sarado ang pinto. Kaya naghanap siya ng mapapasukan ngunit wala siyang makita. Susuko na sana si Mucha pero may napansin siyang kakaiba mula sa likod ng isang puno. Pinuntahan niya ito at doon niya nakita ang mga kalahati ng katawan ng mga manananggal. Mabilis na nilabas ni Mucha ang taling dala-dala niya. Ginapos niya ang mga paa ng nurse. Ngunit nang hihilain na niya ito ay hindi niya maigalaw dahil sa sobrang bigat. Kaya ang isang katawan na lang muna ang kanyang hinila, papunta sa isang malayong ilog. Balak kasing ipaanod ni Mucha sa ilog ang mga paa ng manananggal. Ngunit kahit isa lang ang kanyang dala, ay mabagal ang kanyang paglalakad. Maliit na batang babae lang kasi si Mucha, pero ginagawa niya pa din ang lahat para sa kanyang ina. Hanggang sa marating niya ang ilog, mabilis niyang tinanggal ang pagkakabuhol ng tali at ipinaanod ang paa ng manananggal. Ngunit madaling araw na. Kailangang magmadali ni Mucha kung ayaw niyang mahuli at makain. Mabilis na bumalik si Mucha sa bahay ng mga manananggal. Tinatali na niya ang paa nang bigla nitong maramdaman ang malalakas na hangin mula sa pakpak ng mga manananggal. Lumingon si Mucha para makita kung nasaan ang mga ito, pero hindi niya makita. Naisip niyang siguro ay malayo pa sila, kaya nagmamadaling hinila ni Mucha ang huling paa. Ngunit bago pa siya makalayo ay rinig na niya ang pagaspas ng mga pakpak ng mga manananggal. Tumingala si Mucha at doon niya nakita na nakatingin sa kanya ang mga ito. Takot na takot siya at gustong sumigaw. Ngunit bago pa lumabas ang tunog sa kanyang bibig ay lumipad papalapit ang mga manananggal. Galit na galit ang mga ito. Tumakbo ng mabilis si Mucha. Iniwan niya ang dala-dala niyang paa. Pero kahit gaano kabilis siyang tumakbo ay mas mabilis ang paglipad ng mga manananggal. Aabutan na nila si Mucha nang biglang tumilaok ang mga manok. At unti-unting sumilip ang sinag ng araw mula sa likod ng mga kabundukan. Nagkatinginan ang 2 manananggal. Sabay silang lumingon sa natitirang paa at pareho nilang gustong kuhain ito para makaligtas. Kaya imbis na si Mucha ang kanilang atakihin, ay nag-away ang 2 manananggal. Walang gustong sumuko at ibigay ang huling paa hanggang sa abutan sila ng pagputok ng araw. Unti-unting natunaw ang 2 manananggal. Naisip ni Mucha na kahit walang naniniwala sa kanya, ang importante ay ligtas ang kanyang ina.